بسم الله الرحمن الرحيم. Sa isang hadith nabanggit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang sahabi na lumapit sa kanya, si Khabbab bin Arat radiyallahu ta'ala anhu. Siya ay kumbaga parang nagsumbong or nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung Propeta sallallahu alaihi wasallam nakaupo doon sa Kaaba. Nakaupo siya sa Kaaba, na sumisilong siya sa may Kaaba. Sabi niya, "Ya Rasulullah, hindi mo ba kami kayang ipagtanggol?" Kasi yung panahon sa Kaaba, yung sa Makkah, nagkakaroon ng di ba? Pinaparusahan ng mga Muslim, pinaparusahan sila, pinapatay sila, nilalatigo sila, binibilad sila sa araw na napakainit, inihiga sila doon sa mainit na buhangin. Sabi ng sahabi na ito, "Ya Rasulullah, hindi mo ba kami kayang tulungan o ipagtanggol? Hindi ba natin kayang kahit ipagdua na lamang mo kami sa Allah?" So, ang Propeta SAW, namumula ang kanyang mukha, namumula ang kanyang pisngi. Sabi sa kanila ng Propeta SAW, "Alam nyo ba na ang mga nauna sa inyo ay mas malala pa sa kung ano ang sinasapit nyo ngayon na fitna sa kanilang din? Noong unang panahon, mayroong mga tao, dahil lamang sa kanilang paghawak sa din, pagtatanggol nila sa kanilang agama, sa kanilang pananampalataya, mayroong binabaon sa lupa na buhay. Buhay silang nililibing. Meron naman, binabaon ang kanilang kalahating katawan at merong darating para bit-bit yung malaking lagari. Tapos lalagariin yung katawan sa ulo. Mabibiyak yung tao. Subalit, hindi ito naging hadlang. Hindi ito naging hadlang para sa tinatawag na paghawak nila sa kanilang din. Merong iba, nabanggit ng Propeta sallam, na merong iba na merong suklay, magdadala ng suklay na bakal. May tinik. Tapos isusuklay sa kanilang mga ulo. Dahil lang saan? Pagsubok. Sinusubok sila. Makukuha yung balat. Isipin niyo, subhanallah. Pero hindi ito naging hadlang sa paghawak at pagpapatibay nila ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ito ay may katapusan. Lahat ng ito ay mayroong katapusan. Magsabar tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, darating ito. Subalit kayo, walakinnakum tasta'jiluna. Kayo ay nagmamadali lamang. Darating ang araw na tayo ay magtatagumpay. Nung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita nyo yung iba't ibang mga ginagawang fitna ng mga musyrikon sa mga naunang mga Muslim. Para lang makabalik sila or ilabas sila sa din al-Islam. Para maibalik sila. Meron doon ginugutom sila, inuuhaw sila, meron doon pinupukpok, nilalatigo sila. Pero lahat ng ito ay hindi naging hadlang. No? Hindi naging hadlang sa paghawak nila ng din. Babalikan natin yung mga iba pang mga kwento. Di ba? Si Bilal. Si Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Anong nangyari sa kanya? Anong ginawa sa kanya? Itinali siya ng mismong amo niya. Nung nalaman na siya ay nag-Muslim, sumunod kay Propeta Muhammad SAW, yung amo niya, itinali siya at inalatigo siya at binilad sa araw at iniga doon sa mainit na buhangin at nilagay siya ng malaking bato sa kanyang dibdib. Sabi niya, banggitin mo sino ang iyong Diyos. Banggitin mo sino sinasamba mo. Sabihin mo sila at si Uzza. Pero anong sinabi ni Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sinasabi niya ang ahadun ahad, yani ang Allah. Ang nag-iisa ang Allah.
Meron pang isang sahabi, si Su'aib Ar-Rumi. Nung siya ay magnais na maghijra papunta sa Madina para makatakas siya mula sa kaguluhan na ginagawa ng mga Quraysh at para sundin o sundan ang Propeta Muhammad SAW papunta doon sa Madina, hinarangan siya ng mga Quraysh. Tandaan, si Su'aib Ar-Rumi, mayaman ito. Isang negosyante na taga Makkah, napakayaman niya. Hindi siya pinalabas ng mga Quraysh, hinarangan siya. Sabi niya, hindi ka namin papalagpasin sa lugar na ito, hindi kami papahabulin sa propeta mo. Sabi niya, kung gusto niyo ang aking kayamanan, sasabihin ko sa inyo kung nasaan ang aking kayamanan. Kung sasabihin ko ba sa inyo kung nasaan ang aking kayamanan, papatakasin niyo ako, papadaanin niyo ako. Anong sabi ng Quraysh? Sige, isabihin mo sa akin, o isabihin mo sa amin, kung nasaan ang kayamanan, papatakasin namin ikaw. So sabi ni Rabia, binanggit niya kung saan yung kayamanan niya, at siya ay naghijra ng matiwasay papunta sa Madina. At noong nabanggit ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanya, Rabihal Bay, tumubo ang kanyang negosyo. Tumubo ang kanyang negosyo. Bakit? Binabasa kanya yung isang aya. Sabi sa kanya sa aya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufur bil ibad. Meron mula sa mga tao na binili nila ang kanilang mga sarili para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah ang siyang mabait sa kanyang mga alipin. Ibig sabihin, ginamit niya ang kanyang kayamanan para sa Allah, para makapaghijra siya. So dito pinuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung fitna ng mga sahaba sa din, pero sila ay naging matatag. Meron pang isang kwento, yung fitna na nangyari sa mga Ashabul Kahf. Alam niyo yung Ashabul Kahf? Yung mga kabataan na kung saan ay sila ay nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sa pagiging hindi makatarungan ng hari nung panahon na yun, sa lugar nila, at pinapersecute yung mga yung mga Muslim o yung mga tao, mga nanampalataya, pinaparusahan nila. So sila ay nagnais na umalis dun sa lugar na yun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yung kwento ng mga kabataan na nanampalataya sa kanilang Panginoon at dinagdagan sila ng pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabay. So, anong ginawa sa kanila? Pinatatag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalakas ng Allah ang kanilang mga puso. Pumunta sila doon sa madilim na kuweba na yun, sa Kahf, madilim na kuweba, para magtago at para makaligtas mula sa fitna sa din. Kasi lahat ng mga tao doon, pag sinabi sa'yo, sinong Panginoon mo? Sinong hari mo? Ang hari mo, ang Panginoon mo dapat ang hari na ito. So pag hindi mo sinabing ang Panginoon mo ay yung hari, pupugutan ka ng ulo, papatayin ka, paparusahan ka. So para makaligtas itong mga taong ito, mga kabataan na ito, lumalis sila doon sa lugar at hinabol sila at nagtago sila doon sa tinatawag na Kahf. Tama? So dito, nakaligtas sila at pinuri sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagtatanggol sa kanilang agama, sa kanilang pananampalataya. Ganon din yung Ashabul Ukhdud. Yung fitna ng Ashabul Ukhdud. Alam niyo ba ito? Yung kwento ng Ashabul Ukhdud? Yung Ashabul Ukhdud, ito yung mga tao na naghukay ng malalim na hukay para dito itapon yung mga nanampalataya. Yung Ashabul Ukhdud, masasamang tao ito. Sila yung mga naghukay ng malalim na hukay at naglagay ng maraming mga panggatong at nilagyan na ng liyab, ng apoy. Qutila Ashabul Ukhdud, kapahamakan, sumpa sa mga nagmamay-ari ng hukay. An-naru datil waqud, dahil yung hukay na yon ay mayroong apoy na may laman ng panggatong para sunugin doon tinatapon ng mga nanampalataya. Idhum alayha qu'ud,
at doon sila ay nakaupo. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. At sila sa kanilang mga ginagawa sa mga nanampalataya ay mga saksi. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid. At hindi sila nagiganti sa kanila, hindi nila pinarusahan itong mga taong itong mananampalataya dahil lamang sa mga iman. Ibig sabihin, dahil sa kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinarusahan sila. Dipit na sa din ito. Tama? Dahil lang sa pananampalataya mo, ay pinarusahan ka nila. Itatapong ka nila sa hukay na maraming panggatong at may apoy. So dito, subhanallah, yung kwento ni, ano pangalan ng bata dito? Yung bata, anong pangalan ng bata? Ito may bata dyan na sa Ashabul Ukhdud. Yung bata na nag-aral ng sihir. Tama? Yung bata nag-aral ng sihir. Tapos tinuruan siya ng sihir. Naging magaling siyang masalamang kero. At sabi, doon sa hadith na hanggang sa dumating yung pagkakataon na gusto siyang patayin ng hari. Tama? Gusto siyang patayin ng hari. Di ba? Yan, yung sa Ashabul Ukhdud. Tama? Iba yung kwento? Sa yung hari na yon na gusto siyang patayin, di ba? Tapos dinala siya sa taas ng bundok para itapon, pero hindi siya namatay, nabuhay pa rin siya. Kung nakita siya ng ari, ba't hindi ka namatay? Anong ginawa sa kanya? Dinala siya sa may kalagitnaan ng dagat, inulog siya sa dagat, pinakain sa mga pating doon, pero pagdating, hindi pa rin namatay. Tama? Hanggang sa bandang huli, sabi sa kanya, kung gusto mo akong mapatay, panain mo ako, pero sabihin mo ang Bismillah o Bismi Rabbil Gulam. Bismi Rabbi Gulam. Intindihan? Sa pangalan ng Panginoon ni Gulam. So yung Allah subhanahu wa ta'ala. So tinipon niya yung mga tao at nakatali itong si Gulam, yung bata, at pinana siya. Sinabi niya yung Bismi Rabbi Gulam. So ibig sabihin, ang may kakayanan lang sa lahat-lahat ng bagay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa nagpahukay ng malaking hukay at lahat ng nanampalataya kay Gulam, yung naniwala sa paturuan ni Gulam, ay itinapon dun sa Ukhdud. Hanggang sa merong isang nanay na may bitbit na bata, tama? Nagsalita yung bata na yon, no? Sabi niya, "Isbiri ya ummi," dahil yung na yan ay magiging paraiso natin. So nagsalita yung bata at tumalon yung kanyang nanay. Dalawa silang namatay. Okay? So, yan yung kwento ng aswang. Putitin natin lahat yan ay sinubok sila dahil sa kanilang pananampalataya. Tama? Meron din yung kwento ng, yung kwento ng, yung yung taga-suklay ng anak ni Firaun. Yung Mashita. Yung Mashita tubna ibnati Firaun. Yung taga-suklay, di ba? So, sa isang hadith, binanggit doon na merong isang babae na parang kaddama, yani katulong ng mga anak na babae ni Firaun. So, taga-suklay ito, no? Merong isang gabi na sinusuklay niya yung bata, yung anak ni Firaun na babae, then nalaglag yung isang bagay, nalaglag gawa sa suklay, no? Sabi ng babae, parang sinabi niya, "Ya Rabbi." Ya Rabbi, parang nalaglag, nagulat siya, "Ya Rabbi." Sabi niya, "Ya Rabbi." Sabi ng bata, anak ni Firaun, "Abi?" Sabi niya, "Tatay ko ba tinutukoy mo?" Sabi nila, "Rabbu abik." Panginoon ng tatay mo. Sabi ng bata, "Sige, susumbong na sa tatay ko." So, sinumbong ng bata, ng babae na yon, yung anak niya, sinumbong niya doon yung sinabi ng katulong, taga-suklay. Sabi niya, hanggang pinatawag itong babae ito. So, "Aya fulana," sabi niya, "Anong narinig ko na ito na meron ka pang ibang Diyos, Panginoon maliban sa akin?" So pinayano niya, dinibate niya si Firaun. Sabi niya, may rabbuk, Rabbi wa rabbuk. Hanggang sa, anong ginawa? Anong ginawa dun sa na yun? Nagpakuha ng bakara. Yung para siyang, bakal siya, na hugis, baka. Bakal na hugis baka. Ganun man yung pagpaparusa nun. Kasi papasok siya dun sa loob. Then liliyaban yun. Parang i-oven ka sa loob. So,
kasi may anak din tong babae na ito, sabi niya, meron akong kahilingan sa'yo bago ako mamatay. Sabi niya, ipunin mo ang aking mga buto at buto ng aking mga anak at ilagay mo to sa isang lalagyan, sa isang tela at ilibing mo kami ng sama-sama. Sabi nung Firaun, ibibigay namin sa'yo. So, hanggang sa inulog sila isa-isa doon, kasama ng tinatawag na pananampalataya, at nabanggit sa isang hadith na nagsalita yung isa niyang anak. Nagsalita din yung isa niyang anak, kumbaga magsabar ka aking ina dahil mas matindi ang parusa sa akhirah kaysa dito sa parusa dito sa dunya. Na, tiisin natin ang parusang itong binigay sa atin ng mga taong ito para hindi natin makamtan ang parusa doon sa akhirah dahil sa shirk. Hindi yan? So, ganun din. Yung isang kwento pa, yung kwento ng nung mga Saharatul Firaun. Yung mga salamangkero ni Firaun, nung nalaman nila yung katotohanan ni pagiging propeta ni Musa alayhi salam, ano nangyari? Di ba nung nag-showdown na, yung si Musa at yung mga Saharatul ni Firaun, yung mga salamangkero niya, sabi ni Musa, sige, hagis nyo na yung inyong mga pakita nyo yung mga ahas ninyo, mga salamangka nyo. So, si Musa naman, inagis na sa kanya, at pinagkakain yung mga ahas nila. So, nakita nila, nalaman nila na walang makaka-naig, walang makakatalo kanino, sa magic di umano ni Musa. Hanggang sa sabi ng mga salamangkero ni Firaun, kami ay naniniwala sa Panginoon na sinasamba ni Musa. Nung nalaman ito ni Firaun, tinatawag silang lahat. At sinabi, sino ang inyong Panginoon? Ang Panginoon namin ang Panginoon ni Musa. Anong ginawa sa kanila? Pinagahati sila. Biniyak sila. Na, isa-isa. Naintindihan? So lahat ng ito ay mga pagsubok.